Mga tol at misis, alam naman natin ang social media. Minsan isang emoji lang, may love story na. Isang like lang, may kasalanan na. At kapag isang sikat na apelyido ang sangkot, ay siguradong aabutin ng ilang araw ang usapan. At ito nga ang naging eksena matapos mapansin ng ilang netizens ang tila pagpapakita ng interes ni Eman Bacosa Pacquiao, anak ng boxing legend na si Manny Pacquiao, kay Mika Lim ng BINI. Pero teka, may kumpirmasyon ba? O baka naman mabilis lang talaga mag-imagine ang internet? Yan ang ating aalamin for today's special. Dito sa social media, minsan isang simpleng interaction lang ay nagiging teleserye na agad. May nagsasabing, "Uy, may pag-asa." Habang ang iba naman ay nagsasabing, "Kalma lang, baka fan lang." Hindi rin nakatulong na milyon-milyon ang followers ng dalawang panig, kaya bawat kilos nila ay parang may sariling breaking news. Siyempre, hindi nagpahuli ang mga netizens. May nagsabi, "Kuya Eman, dahan-dahan lang, marami kang kalaban dyan." Habang ang iba naman ay agad na nagsimulang gumawa ng memes na parang audition na raw para maging leading man. Pero alam naman natin, kapag BINI ang pinag-uusapan, lalo na si Mika, ay parang automatic na bodyguard ang buong fandom. At dito nagsimula ang masayang kulitan online. Ang simpleng social media interaction ay naging pambansang tsismisan. At dahil Pacquiao ang apelido ay mas lalo pang lumaki ang usapan. Ang tanong, talagang may ibig bang sabihin ng lahat? O baka naman nagkataon lang na masyadong mabilis gumawa ng sariling kwento ang internet? Libog lang ba ang nararamdaman ni Eman kay BINI Mika? Well, sa ngayon ay si Eman lang ang makakasagot ng ating mga katanungan. Habang tahimik pa rin sina Eman Bacosa, Pacquiao at Mika tungkol sa isyong ito, ang comment section naman ang hindi mapakali. Parang may sariling script ang mga netizens. May nagsabing, "Kuya, lakasan mo ang loob." May sumagot naman, "Hindi sapat ang tapang. Kailangan mo ring lampasan ang milyon-milyong blooms." At doon na nga nagsimula ang masayang asaran. May mga meme pang lumabas na parang boxing match ang sitwasyon. Sa isang sulok, ang anak ng isa sa pinakakilalang boksingero sa mundo. Sa kabilang sulok, ang isa sa pinakasikat na idol sa bansa na may napakalaking fandom. At ang referee? Wala. Kaya ang comment section ang siyang nagdedesisyon sa bawat eksena. May mga netizen pang nagbibiro na kahit si Manny Pacquiao raw ay sanay lumaban sa World Champions. Pero ibang laban daw ang haharapin ng anak kapag fandom na ang kalaban. Siyempre, biro lang yon. Dahil sa totoo lang, wala namang kumpirmasyon na may espesyal na namamagitan sa dalawa. Ngunit alam naman natin ang internet. Kapag may isang simpleng interaction, may mga taong gagawa agad ng 5 episode, 10 edits at 20 conspiracy theories. Hindi rin ito ang unang pagkakataon na naiugnay si Eman sa isang sikat na personalidad. Noon pa man ay may mga usap-usapan na ring iniugnay siya sa iba't ibang artista sa social media. Sabi pa nga ng mga chismosang jinggiters ay naging babaero itong si Eman matapos siyang ikumpara kay Piolo Pascual, kaya lumakas ang loob niyang mambabae. Ngunit gaya ng maraming celebrity rumors, karamihan ay nanatiling haka-haka at walang opisyal na kumpirmasyon. Kaya nga ang pinakamalaking panalo rito ay ang mga content creator. Isang simpleng screenshot, 3 araw na content, isang emoji, 10 reaction videos, isang follow, may gumawa na agad ng love story. Ganito talaga ang social media. Minsan mas mabilis pa ang imahinasyon ng internet kaysa sa mismong mga taong pinag-uusapan. At habang patuloy ang mga memes at biruan, nananatiling tahimik ang dalawang panig. Kaya hanggang sa ngayon, ang lahat ng ito ay nananatiling usap-usapan lamang ng mga netizens. Ngunit isang tanong ang naiwan. Kung sakaling may susunod na interaction, magiging simpleng like lang ba ulit iyon? O panibagong breaking news na naman sa mundo ng social media? Sa huli, ano nga ba talaga ang nangyari? May opisyal bang pahayag? May kumpirmasyon bang may espesyal na namamagitan kina Eman Bacosa Pacquiao at Mika? Sa ngayon, wala. Ang karamihan sa mga usapan ay nagmula sa mga obserbasyon at interpretasyon ng mga netizens sa social media. Kaya mahalagang tandaan na hindi ito dapat ituring na kumpirmadong kwento. Pero kung may isang bagay na siguradong nanalo sa buong eksenang ito, ang internet. Habang ang dalawang personalidad ay tahimik lang sa kani-kanilang ginagawa, ang comment section naman ay parang walang planong matulog. May gumagawa ng memes,
may gumagawa ng edits, may gumagawa pa ng imaginary love story na parang may 10 season na. Kung tutuusin, ang bilis talaga ng social media. Ngayon, isang simpleng interaction lang. Makalipas ang 5 minuto, may analysis na. Pagkalipas ng 1 oras, may reaction video na. Kinabukasan, may nagsasabi ng, alam ko na ang ending. Samantalang ang mga taong pinag-uusapan, malamang ay abala lang sa sarili nilang mga gawain. Kaya magandang paalala rin ito sa ating lahat. Masaya ang makisabay sa memes, biruan at trending na usapan. Pero iba pa rin ang kumpirmadong impormasyon kaysa sa haka-haka ng internet. At kung sakaling may totoong balita sa hinaharap, tiyak na sila mismo ang unang makakapagsabi nito. Hanggang doon, nananatili muna itong isa sa mga nakakatawang social media moments na pinaglibangan ng maraming netizens. At ikaw, ano ang masasabi mo? Sa tingin mo ba simpleng interaction lang ba ito na pinalaki ng mga tsismosa? O isa na namang pagkakataon kung saan mas mabilis gumawa ng kwento ang social media kaysa sa totoong nangyari? I-comment ang inyong opinyon, pero gaya ng lagi nating paalala, panatilihin nating magalang ang diskusyon at iwasan ang personal na pag-atake sa sinuman. Kung nagustuhan ninyo ang ganitong satirical commentary, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod nating mga kwento. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Happy weekend mga ka-Starbuzzers!